pagiging Alpha at Omega, simula at wakas, ibig bang sabihin ay Diyos? Karamihan ng mga tao ngayon ay naniniwala na si Kristo at ang Ama ay isang Diyos, lalo na nung banggitin ni Jesus sa 1:30 na siya at ang Ama ay isa. At para patunayan na talagang iisa sila bilang isang Diyos, dahil binanggit sa aklat ng Revelation 22:13 at 16 na nagpakilala si Kristo na siya ay Alpha at Omega, at gayon din ang Diyos Ama na nagpakilala rin na siya ang Alpha at Omega na nakasulat naman sa aklat ng Revelation 1:8. Ang makatuwid, ang naging konklusyon nila na ang Alpha at Omega na binabanggit sa Biblia ay isa, at iyon daw ang Ama at sang Panginoong Jesucristo. Ang pagiging Alpha at Omega o simula at wakas ni Kristo ay sapat na bang itong batayan upang patunayan na siya nga ang tunay na Diyos? Yan po ang pag-uusapan natin ngayon sa araw na ito. Pero bago lahat, ay nais ko munang batiin kayo ng magandang araw at welcome po sa aking channel, Unbox the Truth. Sana po, pakisuportahan na lang po ang aking channel. Please subscribe. Maraming salamat po. Marami ang naniniwala sa mga tao ngayon na si Kristo ang mismong Diyos, dahil lamang nagpakilala siya na siya ang Alpha at Omega, at gayon din ang Panginoon Diyos Ama ay nagpakilala rin na siya ang Alpha at Omega. Sapat na po bang batayan ang pagiging Alpha at Omega para makilala ang isang tunay na Diyos? Mabuti po pag-aaralan po natin kung ano ang tinuturo ng Biblia ukol sa pagiging Alpha at Omega ni Kristo, at gayon din ang pagiging Alpha at Omega ng Diyos Ama. Una, ano ang Alpha at Omega sa Biblia? Dalawa, sa anong paraan ng Diyos ang Alpha at Omega? Pangatlo, sa anong paraan si Jesus ang Alpha at Omega? Pang-apat, itinuturo ba ng Biblia na si Jesucristo ay Diyos? Kaya mga ka-unbox, upang malaman natin ang katotohanan mula sa Biblia, ay sisimulan natin sa katanungang ano ang kahulugan o ibig sabihin ng Alpha at Omega sa Biblia. Ang Alpha at Omega ay ang una at huling titik ng alpabetong Griego. Kaya ang terminong ay nangangahulugan lamang ng una at huli o simula at wakas ng isang bagay. Sa makatuwid, depende sa kung ano ang pinag-uusapan natin. Maaaring mayroong maraming simula o alpha at maraming wakas o omega. Ang mga talata ay hindi nagsasabi na si Jesus ay Diyos, bagaman ang mga talata ay nagsasabi na ang Diyos ay Alpha at Omega, at si Kristo ay tinukoy bilang Alpha at Omega din. Ngunit magiging mali na batayan kung sasabihin natin na sila ay isang Diyos, sapagkat walang binabanggit na nabanggit na talata ang pagiging isang Diyos nila. Pagpus ay tinawag lamang sila na Alpha at Omega. Hindi ito pwedeng gawing basihan, dahil kung gagamitin natin ang ganitong lohika, ay para mo na rin sinabi na ang mga ibon ay may mga pakpak, at ang mga eroplano ay may mga pakpak din. Sa makatuwid, ang mga ibon ay mga eroplano. Mukhang mali po ang gayong batayan at ang gayong paniniwala. Ang pariralang Alpha at Omega ay 3 beses nabanggit sa aklat ng Revelation o Apokalipsis sa Biblia. At ang Alpha at Omega na pagtukoy sa Diyos ay ibang-iba sa Alpha at Omega na pagtukoy sa ating Panginoong Jesucristo. Sa makatuwid, iba po ang pagiging Alpha at Omega ni Kristo
At iba rin ang pagiging Alpha at Omega ng Diyos Ama. Kaya ang mga gumagamit ng aklat ng Apokalipsis 1.8 na bilang kanilang katibayan na si Kristo ay Diyos dahil nabasa nila na si Jesus ay Alpha at Omega. Sapat na bang sabihin na Diyos si Kristo kahit walang sinasabi ang talata? Kaya tingnan natin kung ano talagang sinasabi ng talata sa aklat ng Revelation 1.8. Mabuti po basahin natin ang nabanggit na talata. Revelation 1.8 ng New King James Version. Ganito po ang nakasulat. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord, who is and who was and who is to come, the Almighty. Sa Tagalog, ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas, sabi ng Panginoon. Ngayon at ng nakaraan at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. Mga kanbak, kung mapapansin po natin, ang nabanggit na talata ay walang sinasabing Diyos si Kristo o sinabi na ang Alpha at Omega ay Diyos, bagkus iyon ay sariling konklusyon lamang nila na madaling salita ay aral ng tao ang kanilang ginagawa. Para lubos po nating maunawaan at sa paanong paraan ang Diyos ang Alpha at Omega. Basahin po natin ang nakasulat sa aklat ng unang Korinto 8.6 ng New International Version. Yet for us there is but one God, the Father, from whom all things came and for whom we live. And there is but one Lord Jesus Christ, through whom all things came and through whom we live. Sa Tagalog, ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay, at tayo sa Kanya, at isa lamang Panginoong, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo sa pamamagitan niya. Tunay na ang Diyos ang simula o ang Alpha, dahil ito ang Diyos, ang Ama, kung saan nagmula ang lahat ng mga bagay. Ang Ama ang tagapaglikha ng lahat ng bagay, kaya naman tinawag natin siyang Ama at lahat ng bagay ay nagmula sa Kanya. Paano kung gayon ang Diyos ang Omega o ang wakas? Basahin po natin ang aklat ng Gawa 17.31 ng New International Version. For he has set a day when he will judge the world with justice by the man he has appointed. He has given proof of this to everyone by raising him from the dead. Sa Tagalog, sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghukom sa sanglibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhay niyang maguli sa mga patay. Kaya malinaw po ang pagtuturo ng Biblia, mga kanbak, na ang Diyos ang nagpapasya kung kailan magwawakas ang lahat ng kanyang nilikha sa lupa, at iyon ay ang sa araw ng paghukom. Gaya ng mababasa natin, sapagkat nagtakda siya ng araw kung kailan niya hahatulan ang sanlibutan. Kaya't ang Diyos ang Alpha at ang Omega, pagdating sa kung sino ang pasimula at ang wakas ng lahat ng bagay, ang pangkalahatang gumagawa ng desisyon, sapagkat ang lahat ng bagay ay nagmula sa Diyos Ama, at siya rin ang nagpapasya kung kailan magwawakas ang lahat, at ito sa araw ng paghukom. Paano naman ang pagiging Alpha at Omega ng ating Panginoong Jesucristo? Sa anong kahulugan siya ang Alpha at Omega? Sa anong paraan si Kristo ang pagiging simula o siya ang una? Mabuti po basahin po natin ang aklat ng Colossians 1.15 ng New International Version. This Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Sa Tagalog, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang.
Si Yesu Kristo ang panganay ng Diyos pagdating sa lahat ng nilikha. Baka po magtataka kayo, paano si Kristo ang unang nilikha samantalang huling nilikha ang tao? Para po malinawan natin, bagamat hindi si Kristo ang unang nilikha ng Diyos, pagkus siya ay nasa isipan ng Diyos noong pinaplano ang lahat ng nilikha. Ibig sabihin, nasa isipan na siya ng Diyos bago pa likhain ang langit at lupa. Ano po ang patunay ukol dito? Basahin po natin ang aklat ng unang Pedro 1:20 ng Douay Rice Bible. For known indeed before the foundation of the world, but manifested in the last times for you. Sa Tagalog, tunay na nakilala ng una bago pa itatag ang sanlibutan, ngunit nahayag sa mga huling panahon para sa inyo. Kaya si Kristo ang Alpha o ang una dahil ang Diyos ay nagplano para sa Kanya muna bago ang anumang bagay. At bakit inisip muna ng Diyos si Kristo bago nilikha ang lahat ng bagay? Sapagkat may mahalagang rason ang Diyos ukol dito. Basahin po natin ang nakasulat sa Hebreo 1:1 hanggang 2 ng New King James Version. God who had various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets, as in these last days is spoken to us by His Son, whom He has appointed higher of all things, through whom also He made the world. Sa Tagalog, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang, sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng Kanyang anak na Siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ginawa ang sanlibutan. Bakit nagplano muna ang Diyos para kay Kristo bago lumikha ng anumang bagay? At bakit laging nasa isipan ng Diyos si Kristo nung siya ay lumikha? Sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay siya ang magmamana sa lahat. Tulad ng ating nabasa, siya ang tagapagmana ng lahat ng nilikha ng Diyos. Sa makatuwid, pinakauna si Kristo sa pagpaplano ng Diyos bago ang paglikha ng lahat ng mga bagay, at sa gayon ang lahat ng mga lilikha ng Diyos ay may nakatalagang tagapagmana. Sa ano namang diwa kung gayon si Jesucristo ang pagiging Omega o ang pagiging wakas? Kung si Jesucristo ang nasa isip ng Diyos sa pasimula ng pagpaplano ng paglikha, nasa isip din ba siya ng Diyos na itinakdang katapusan ng kanyang mga nilikha? Basahin po natin ang nakasulat sa Gawa 17:31 ng New International Version. For He has set a day when He will judge the world with justice by the man He has appointed. He has given proof of this to everyone by raising Him from the dead. Sa Tagalog, sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw ng kanyang ipaghukom sa sanglibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang maguli sa mga patay. Dito ay malinaw nating nalaman, mga kaanbak, ng Diyos ang isa na nagtakda ng araw kung kailan niya hahatulan ang sanlibutan. Ngunit paano hahatulan ng Diyos ang sanlibutan? Gaya ng nabasa natin dito, sa pamamagitan ng taong hinirang niya, ang taong itinalaga ng Diyos upang isagawa ang kanyang paghatol ay walang iba kundi ang kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya dahil dito, ano ang dapat gawin ng lahat sa katapusan ng lahat ng ito? Basahin po natin ang sulat din ni Apostol Pablo dito po sa aklat ng 2 Korinto 5:10 ng New International Version.
For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due us for the things done while in the body, whether good or bad. Sa Tagalog, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang humarap sa luklukan ng paghatol ni Kristo, upang ang bawat isa sa atin ay tumanggap ng nararapat sa atin sa mga bagay ginawa habang nasa katawan, maging mabuti o masama. Ayon sa ating binasa, mga kaanbak, ang katotohanan sa Biblia ay dapat tayong lahat ay humarap sa luklukan ng paghatol ni Kristo. Bakit? Dahil si Jesucristo ay itinalaga ng Diyos Ama upang maging hukom. Ang lahat ay magtatapos sa Kanya. Sa makatuwid, napakaangkop na ituring si Jesucristo bilang ang Omega o ang katapusan ng mundong ito. Itinuturo ba ng Biblia na si Jesucristo ay Diyos dahil lamang sa pareho silang gumamit ng salitang Alpha at Omega? Gaya ng ating nabasa at mga natutunan, ang paraan ng pagiging Alpha at Omega ng Diyos Ama ay iba sa paraan na pagiging Alpha at Omega ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat ang Diyos ang tagapaglikha na namamahala sa lahat. Siya ang nagpapasya ng lahat ng bagay, mula nang magsisimula ang lahat hanggang sa magwawakas ang lahat. At mula sa loob ng plano ng paglikha ng Diyos, si Jesucristo ang Alpha at Omega na nasa simula ng plano ng Diyos at nasa wakas ng plano ng Diyos. Ito ang tamang paraan upang maunawaan ang mga bagay na ito kapag ginamit nila ang terminong Alpha at Omega o ang simula at ang wakas. Bakit kailangan natin tanggapin iyon? Bakit natin dapat sundin ang paliwanag ng Biblia? Mga kaanbaks, dahil yan ay nasa Biblia o nasa mga katotohanan ng mga salita ng Diyos. At ang wala sa Biblia ay ang turo na si Jesucristo ay Diyos. Bilang pagtatapos at buod ng ating talakayan ngayon, ay isa-isa nating sagutin ang mga paunang tanong bago nagsimula ang video nito. Una, ano ang Alpha at Omega sa Biblia? Ang terminong Alpha at Omega ay nangangahulugan lamang ng una at huli o simula at wakas. Dalawa, sa anong paraan ng Diyos ang Alpha at Omega? Ang Diyos ay siya ang nagpapasya ng lahat ng bagay mula sa kung kailan magsisimula ang lahat at kung kailan magtatapos ang lahat. Pangatlo, sa anong parang si Jesus ang Alpha at Omega? Mula sa loob ng plano ng paglikha ng Diyos, si Jesucristo ay nasa simula ng plano ng Diyos o bago nilikha ang langit at lupa, at nasa dulo ng plano ng Diyos o sa paghatol sa lahat sa araw ng paghukom. Pang-apat, itinuturo ba ng Biblia na si Jesucristo ay Diyos? Hindi. Ang katotohanan sa Biblia na ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi Diyos, kundi ang anak na nag-iisang tunay na Diyos, ang Ama. Basahin po natin ang nakasulat sa 1:17-1:3 ng New International Version. After Jesus said, he looked toward to heaven and prayed, Father, the hour has come. Glorify your Son, that your Son may glorify you. Now is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Sa Tagalog, ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang yung sinugo sa makatuwid bagay, si Jesucristo. Malinaw po ang pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo
na ang Ama lamang ang dapat nating kikilalanin na iisang Diyos na tunay. At gayon din kikilalanin natin ang Panginoong Jesucristo ay siya ang sinugo ng Ama. Ibig kong sabihin, iba po ang nagsugo sa isinugo. Sino po ang paniniwalaan nyo? Ang tagapangharal na nagsasabing Diyos si Kristo o si Kristo mismo na nagsasabi na ang Ama lamang ang dapat kilalanin iisang Diyos? Sana po lubos po niyong naunawaan ang naging paksa natin ngayon kung anong ibig sabihin ng mga pagiging Alpha at Omega ng ating Panginoong Jesucristo at gayon din ng ating Panginoong Diyos Ama. Kung may mga katanungan kayo o may mga suggestion po kayo, paki-comment na lang po sa ating comment section. Hanggang dito na lang po tayo. Sa Diyos po lahat ng kapurihan. Maraming salamat pong muli. Please subscribe.